mahalaga sa aming mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao at international na makataong batas na siyang pinag-usapan sa International People's Tribunal, na maipakita ang mga ebidensya at testimonya at mapatunayan ang pananagutan ng pinakapunong pinuno na siyang si Rodrigo Roa Duterte at ang kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. bilang pasimuno ng mga paglabag ng international na makataong batas na ito sa ngalan ng kanilang kontra-insuryensyang kampanya laban sa kinikilala nilang mga kaaway ng Estado, the enemies of the state. Kaya lang ang problema sa proseso ng pagpapatupad ng counter-insurgency program na ito, wala na pong pag-iiba sa mga kalabang armado, sa mga di-armado, sa mga sibilyan, sa mga aktivista at mga kritiko, sa political opposition, sa mga government, even government employees themselves, no? At saka yung mga development workers, ay kinikilala bilang bahagi ng buong struktura ng kalaban ng Estado. Kaya kami po ay nasisiyahan sa platapormang ibinigay ng International People's Tribunal nang ito po ay naghatol ng guilty verdict kina Duterte, Marcos Jr. at ang kanilang sponsor, pangunahing sponsor, ang imperialistang Estados Unidos.